telebisyon. At sa edad na 71, naging simple ang pamumuhay ni Duterte. Mula sa simpleng tahanan hanggang sa simpleng pananamit. At sa mga unang araw ng kanyang panunungkulan, naging matunog rin ang katagang Maong Tagalog na kanya mismong suot sa anibersaryo ng Philippine Air Force. Ang Maong Tagalog ay ang pinagternong maong pants at barong Tagalog. Si Duterte rin ang kauna-unahang abogadong presidente matapos ang panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kanya ring ikinukonsidera ang kanyang sarili bilang isang socialist president. Matatandaan na bago ang kanyang inaugurasyon, kanyang ipinapasok sa Malacanang ang mga relihista, hinainan ng pagkain at dininig ang kanilang mga hinaing. At ang mismong inaugurasyon naging simple at malayo sa kinagisnan. Sa halip na alak at keso ang ihain, pinalitan ito ng mga simple at pagkaing Pilipino tulad ng ginisang munggo, lumpia, kesong puti, pandesal, maruya, durian tarlet bilang panghimagas. Bukod sa pagiging simple, agresibo rin sa pagpapatupad ng kanyang kampanya kontra droga si Pangulong Duterte. Kung matatandaan, hindi pa man siya nauupo bilang Pangulo, maraming kriminal at drug pushers na ang sumuko sa mga otoridad. At ngayon wala pa siyang isang buwang nanunungkulan na pasuko na niya ang higit 88,000 drug addicts. At sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address o SONA, kanyang ipinagpabawal ang pagsusuot ng magagarbong kasuotan. Hangad ng Pangulo na mabigyan ng konsentrasyon ang laman at mensahe ng kanyang SONA, hindi ang magagarbong kasuotan ng mga bisita na nagmimisturang fashion show. Kanya ring inatasan ang lahat ng kagawaran, bureaus, cabinet members at ang mga pinuno ng ahensya ng gobyerno na iwasan ang pagtawag sa kanya bilang His Excellency. Sa halip ay tawagin na lamang siya bilang President Rodrigo Duterte. Ipinaalis niya rin ang titulong honorable sa lahat ng miyembro ng gabinete. Sa halip ay maaari silang tawagin bilang secretary. Mula sa mga reformang ipinatupad ni Duterte, siya na ang kauna-unahang Pangulo na nakakuha ng pinakamataas na trust rating sa isinagawang survey ng Pulse Asia nitong Hulyo. Lumalabas na 91% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa kanya. Mas mataas ito sa 85% na nakuha ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa kaparehong survey noong 2010. Ang sunod-sunod na positibong pangyayari sa bansa sa panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte ay indikasyon lang na ang pagbabagong ating inaasama ay unti-unti nang nararamdaman. Okay, Pilipinas, sa puntong ito makakasama natin ang Secretary General for Luzon ng PDP Laban at ang kasalukuyang Chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption, Martin Dino. Good afternoon, most especially sa ating mga kababayan. Okay. Palagay ko talagang overwhelming ang suporta sa ating Pangulo. With 91% no, from Pulse Asia, talaga pong very popular ang ating pong Pangulong Duterte. Sir, Chairman Dino, correct me if I'm wrong, but I remember na kayo po ang kumupkup sa anak, sa panganay na anak, tama ba, ni Echegaray, ang Correct, kauna-unahang nabitay. Anong taon po ito? Yeah, baptism of fire ko yun. Yun na 1994. 1994. Okay. There are talks that in the SONA of the President, tatalakayin po ng Pangulong Duterte ang kanyang kampanya kontra krimen at droga, maging ang kanyang palagay tungkol sa extrajudicial killings. Bilang chairman po ng VACC at bilang kumupkup nga po sa anak ng kaisa-isang nabitay nung panahon yon na si Echegaray, ano po ang kuro-kuro nyo tungkol dito? Alam mo, siguro makikita naman natin during the campaign ang pangako ng ating Pangulo na talagang intensify ang campaign natin against illegal drugs. At siguro kaya siya nakakuha ng ganyan kalaking porsyento ay napatunayan. Actually, kahit hindi pa siya umuupo as president, marami na talaga ang sumuko at gusto nang magbago, most especially sa kaso ng droga. At saka ultimo yung mga street pusher,
At yung mga drug lord ngayon umpisa naglalayasan na ng Pilipinas dahil yung ating matinding kampanya. And remember, kamukha dun sa sinasabing extrajudicial killing. Ano ba ang sinasabi ng ating Pangulo? In accordance with the law. Malinaw na malinaw yan, in accordance with the law. Pagka may nagkamali ng mga pulis na mayroong extrajudicial killing, mananagot sila sa ating pamahalaan, mananagot sila sa ating batas. At nandyan ang ating mga ahensya, nandyan ang Commission on Human Rights, nandyan ang NBI, andi dito ang Volunteer Against Crime and Corruption. Kung gusto nyo humingi ng tulong, pailan natin ng kaso yung mga pulis na sa tingin nyo ay gumawa ng extrajudicial killing, tutulong kami, andi dito ang BACC. Sir, nung campaign ni President Duterte, 3 to 6 months, sabi niya, mawawala na yung droga or talagang makakasaksi tayo sa gera laban sa droga. Sa tingin niyo, sir, within 3 to 6 months, ma-achieve ba to ng ating bago administrasyon? Palagay ko, 3 to 6 months ang magiging problema natin. Sa natin ilalagay ngayon itong magsusurrender dahil sa ngayon lang, more than 100,000 na ng mga drug user ang mga sumurrender at napakarami na din ng mga drug pusher. And of course, itong mga drug lord na ito ay nagsisilayas na sa Pilipinas. At ang ating pinag-iisipan namin ngayon kung saan natin pwedeng gamitin ang ating pamahalaan para yung talagang rehabilitation. Yes. Rehabilitation, tapos makuha natin ang hanap buhay para talagang kumpleto yung kanilang pagbabago dito sa programa ng ating Pangulo dito sa campaign against illegal drugs. And for those criminal, ay palagay ko siguro mag-isip-isip na sila dahil talagang hahabulin sila ng gobyernong ito. Tigilan na nila ang pananakit sa mga law-abiding citizen. Chairman Dino, the Philippines is a largely Catholic or Christian nation. At itong mga usapin tungkol sa pagbitay, ay talagang nakakaalarma sa karamihan sa mga Katoliko o Kristiyanong mga mamamayan. Ano po ang inyo pong opinion tungkol dito sa pagbabalik, the resurgence of the death penalty? Alam mo, ang pagbabalik ng parusang bitay ay naaayon sa panahon. Nakita naman ng sambayan ng Pilipino kung gaano karami na talaga ang drug dependent. Isipin nyo na lang, kalahati dito ang gumawa ng krimen. Baka nagkaroon ng chaos sa buong Pilipinas. Kaya ang pagbabalik ng death penalty ay magiging malaking deterrent ito dito sa mga nagpaplano na gumawa ng kasamaan dito sa ating mga mamamayan. Kaya ang death penalty ay isa sa mga sandata ng ating bagong pamahalaan na talagang tuluyan na matigil itong mga kriminalidad at katiwalian. At even pagka nakita natin na pwede isama ang plunder dito, pati pag nanakaw sa gobyerno, isama na natin sa parusang bitay. Alright, sir, since nasegue nyo na nga dyan sa pagnanakaw sa gobyerno, since kayo nga ay Volunteers Against Crime and Corruption. So yesterday, naipasa na nga itong EO and FOI. So on our last note, sir, ngayong SONA ni Pangulong Duterte, ano sa tingin mo yung mga sasabihin ng ating Pangulo regarding our war, our battle against corruption? Palagay ko nakita na naman natin na talagang yung laban natin sa krimen. Pero itong laban natin sa korupsyon, marami siyang gagawing paraan dito at definitely magkakaroon ng malaking pagbabago even sa ating mga ordinaryong empleyado. Nakita nyo naman, isang salita niya lang na yung oras nyo, ilaan nyo sa pagtatrabaho. So, umasa po kayo at remember, hindi lang po yan dahil malaki ang economic agenda na ilalahad sa atin ng ating Pangulo. Ibig sabihin, complete package ito. Hindi lang peace and order, hindi lang graft and corruption, most especially yung ating pang-ekonomiya para umunlad ang ating bansa. Pag may katahimikan, may kaunlaran. Mabuhay po kayo, VACC Chairman Dino. Okay, thank you so much, sir. Maraming salamat po. Okay, ayan na. Okay, so talagang ang dami nating mga napapansin na nga na pagbabago at si Sir Martin Dino, alam mo, lagi namin silang na-interview pero in a while yan, nakikita sa likuran natin si Ang dami po kasi nagdadatingan Andanar, ngayon sobrang dami. na ating pong ginadabayan. Okay, let's all welcome. Papasok po Hi, sa sir. Bulwagan para po sa ating pong Good afternoon, sir. Okay, address. Secretary Andanar, ngayon nga po. Good afternoon, Sir Martin. Good afternoon, kumusta kayo? I like your
I like your business attire. And your business attire, I like it. This is Mindanaoan inspired bilang pagsuporta sa ating Pangulo na mula sa Of Mindanao. course, mabuhay ang mga lumad. Yes. Sir, ang daming mga lumad na kasama natin ngayon sa Commonwealth and for the first time, walang barikada sa Commonwealth. Ano po ang mensahe na gusto nyong isabihin sa buong Pilipinas ngayon? Transparency. Yan po ang mensahe na gustong ipabot ng ating Pangulo sa bawat mamamayang Pilipino. Like, tulad po ng napirmahan na Freedom of Information Executive Yes. Order nung Sabado at nirelease po natin kahapon. Ito rin po ay nangangahulugan ng ating Presidente ay wala pong itinatago at binubuksan niya ang buong Executive Department para sa 100 million Pilipinos na gustong malaman kung paano tumatakbo ang isang gobyerno. Are you privy to the President's SONA this afternoon? Totoo bang maikli lamang talaga ang kanyang SONA? Mahiging 38 minutes ito, pwede na lang po kung ang Pangulo natin ay mag-adlib at kilala po ang ating Pangulo na mag-adlib po. No? Sama mo yung applause, more or less siguro mga 55 minutes to an hour. Ganun siguro abutin yung ating first State of the Nation address ni President Rodrigo Duterte. Sir, sabi nyo sa mga previous interviews ninyo, nabasa nyo na yung speech ng ating Pangulo at hindi kayo nag-exaggerate pero naging emotional kayo. Ano ba ang ina-expect ng ating mga kababayan pag nakinig sila mamayang hapon? Bakit emotional, Sir Martin? Wala na akong luha na iluluha. Niluha ko na lahat sa bahay namin. Pagpasok ko sa banyo, nagtaka yung misis ko kung bakit masyadong maingay, nagdadabog. Ay ako'y naglupasay sa banyo. Pero, Hindi exaggerated din, sir. di ba? Well, I cried. Yes. I cried because nung nabasa ko po ang kanyang talumpati, nakita ko yung sinseridad ng kanyang isinulat sa talumpati. At for the first time in my 41 years of existence on this earth, ay nakabasa ako ng isang State of the Nation address na tagos sa puso. No? At doon sa pride na pinapaalala ng ating Pangulo sa bawat Pilipino na dapat meron tayo para maging isang matagumpay at isang great nation ang ating bansang Pilipinas. Chair, in this day and age wherein we are in an internet revolution and where Twitter and Facebook are prevalent, talagang napakalakas ng social media and media in general. As a PCOO head, ano sa tingin mo, what is the role that the media will play, particularly the government station, PTV4, or even the GOCCs and other media networks and outfits, ano ang gagampanan nating tungkulin para matulungan ng Pangulo? First of all, I would like to congratulate the men and women of PTV4 at ipinakita po ang kanilang galing. For the past few weeks, a few days, pinapanood ko po ang PTV4 every morning at nakita ko po yung pagkakaiba ng signal, ang paglakas po ng ating transmission para po sa mga kababayan natin na nanonood ngayon. Appetizer pa lang po yan. Kung bago tayo kumakain, lechon, anong tawag doon? Yung, hindi yung appetizer. Yung, Kutsara. hindi, yung bulaklak. Sarong bulaklak? Sarong bulaklak. Sarong bulaklak pa lang ang nakikita ninyo. Hindi nyo pa nakikita yung buong lechon. Kapag nakita nyo po yung pagbabago po ng PTV, yung high definition ng itsura at yung content natin sa PTV, pagbabago ay tsak, ito po ang mahiging number 1 na stasyon na panunuorin ng bawat Pilipino. Pagdating po sa documentary, pagdating sa news, magiging progresibo po ang ating mga palabas sa PTV at wala na po kayong hihingin pa. Magkakashow po si Pangulo sa PTV? Magkakaroon din po ng show si Presidente Roy Duterte sa PTV at marami pa, talaga marami tayong sorpresa. Ang Radyo ng Bayan, gato na lang, no? Panoorin nyo, makinig kayo ng husto sa State of the Nation address ni Presidente Roy Duterte at lahat ng mga taga-PTV ay papalakpak. Hindi lang kamay, pati pa, pati tenga.
Sige, antabayanan namin. Thank you, sir. Yan na, chicharon pa lang ang nakikita nyo sa PTV. Antabayanan ninyo ang lechon na paparating na. Sir, Secretary Martin Antanar, thank you so much. Thank you, sir. Thank you po. Umuwi po kayo. Ayan na, Ayan na. chicharong bulaklak pa lang tayo, ma'am. Antayin Gusto nyo ko yung lang lechon na balat ng paparating. lechon. Ayan, very exciting. Ayan po. All changes. Nakikita na natin at ilang weeks pa lang actually na naupo ang ating Pangulo. Sobrang dami ng pagbabago ang nararamdaman natin. Yes. lahat. Actually, napakahalaga naman talaga ng role na ginagampanan ng media. Yes. Hindi lamang ito all glamour, no, and beauty or glory. Ito po talaga ay nakakatulong para sa pagpapalaganap po ng mga programa ng administrasyon at ng pamahalaan. Nagbabalik or magpapatuloy pa rin po ang live and continuing coverage ng People's Television dito po sa Batasang Pambansa sa kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan lamang po kayo. Madagdagan sana natin yung ating mga paaralan para sa gano'n kasi marami na tayong mga estudyante. Kulang na kulang tayo sa building. More on traffic. Kasi sobrang serious na talaga nung traffic dito sa Metro Manila. This special coverage is brought to you by Land Bank of the Philippines. We help you grow. And National Commission for Culture and the Arts, igniting the Filipino imagination. 6. Apple. 8 times 9. Libra. 12 times 3. Anna. Very good. 3 times 8. Kulang ang classroom sa Pilipinas, kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 12 bilyong piso para magpatayo ng mga classroom sa maraming lugar. Tiger. Ito ang pinakamalaking serbisyong pang-edukasyon na binibigay ng PAGCOR, building lives that build the nation. Dahil tuloy ang laban ng buhay, tuloy din ang pagpapatatag ng mga tangi mong puhunan, tibay ng loob at lakas ng pangangatawan. At dahil doble na ang hamon na iyong hinaharap, dobleng panlaban din ang iyong pananggala. MX3 Coffee Mix. Sa taglay nitong sarap ng piling-piling kape, ngayon ay may doble lakas at dobleng antioxidant power ng premium coffee at double xanthone content ng MX3. Kaya tulong sa pagbibigay lakas. MX3 Coffee Mix. Ang inuming sadyang MX-Extraordinary. Yung mga katiwalian, mawala, lahat ng korupsyon, mawala. Tsaka yung mabigyan kami ng magandang paghahanap buhay. Kulang yung trabaho. Siguro ngayon, pagpasok ng new administration, baka expected namin na magkaroon pa ng maraming trabaho. At nagpapatuloy po ang special coverage ng People's Television para sa 2016 State of the Nation Address. Kaninang alas 10 ng umaga, nagsabay na nagbukas ang dalawang ang Senado at ang Kongreso at may mga nanalo na dyan. No? That's right. We had a votation. Ang ating Senate President
ay si Senate President Coco Pimentel at sa Kongreso naman? Representative Alvarez from Davao del Norte. Okay. So ito yung sequence of events, no, para alam natin yung daloy na mga pangyayari simula kanina. Kanina nga gaya ng binanggit ni Nika, nagkaroon na ng separate sessions ang Senado at ang House of Representatives at ngayong hapon sasalubungin ang Pangulo dito sa Batasang Pambansa ng Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas kasama ng mga Sergeant at Arms ng Senado at ng Kongreso. Ihahatid ng Chief of Staff sa Honor Guard ang Pangulo. Sa puntong ito, hahalili ang Sergeant at Arms ng Kongreso bilang eskolta ng Pangulo. Ang paghaliling ito ay sumasagisag sa kasarinlan ng lehislatura. Matapos yan, ihahatid ang Pangulo sa Presidential Legislative Liaison Office or PLLO na siyang tanggapan ng pinuno ng ehekutibo sa Kongreso. Bilang paggalang, dadalaw sa PLLO ang mga pinuno ng Senado at Kongreso. At ihahatid ang Pangulo sa session hall ng isang welcoming committee na itinalaga ng mga kasapi ng Kongreso at Senado at yan nga ang mga leaders ng House of Representatives at ng Senado. Ipahayag ng House Speaker ang pagdating ng Pangulo na siya namang pwesto sa gitna ng Senate President at House Speaker. Formal na sisimulan ang joint session sa pamamagitan ng pag-awit ng lupang hinirang at maikling panalangin, bababa sa rostrum ang Pangulo upang ibigay ang kanyang talumpati. Napili umano po ni Pangulong Duterte ang folk singer mula sa Mindanao na si Bayang Barrios para umawit ng lupang hinirang at magtatanghal naman po sa cocktail reception ng isang awit ang classical singer na si Asia's Got Talent finalist Jerfil Flores. Okay, so yan yung mga antabayanan natin mamaya. At bilang pangwakas pagkatapos po ng talumpati ng Pangulo, kapwa isinasara ng Senate President at House Speaker ang joint session ng Kongreso para sa kani-kanila mga pinamumunuan. Okay, sa puntong ito, balikan naman natin si Jervis Manahan, live pa rin dito sa Batasang Pambansa para sa kanyang panayam kasama si Senator Angara. Jervis? Yes, Jules, Les Nika, maya-maya lamang ay mapunta na nga dito si Senator Angara para matanong natin siya kung ano yung mga expectations niya sa unang zona ni Pangulong Duterte. Pero sa ngayon ay iniintay pa natin siya dito sa North Wing kasi medyo nasustall siya dahil marami talagang mga tao na gusto makapanayam with Senator Angara. So maya-maya may babalikan natin. Hintayin lang natin saglit si Senator Angara na papasok dito sa red carpet mismo ng North Wing ng Batasang Pambansa. Alright, thank you so much, Jervis. Babalikan ka namin dyan para sa yung panayam sa ating mga senador dahil nga doon dumadaan yung mga panauhin natin. Sobrang napupuno na itong Batasang Pambansa sa session noon. Napakainit po dito. Napakainit, napakaingay, napaka-exciting. Taliwas po sa kinagisnan, sa zona ni Pangulong Duterte, aalisin na po ang welcoming committee. Sa halip, tangi mga leader lamang po ng Kamara at Senado, Speaker of the House, Senate President at Majority Leader ng dalawang kapulungan ang sasalubong po sa Pangulo. Mananatili naman po ang red carpet na dadaanan ng mga dadalo kahit pinasimple na lamang po sa business attire at hindi magagarbong kasuotan ng bihis ng mga makikinig sa zona ng Pangulo. Okay. At bigyan din naman natin ng some facts yung mga kababayan natin pagdating sa komposisyon dito sa Kongreso. So siyempre, meron tayong dalawang chambers kasi. Sa upper chamber, yung Senado, meron tong 24 senators. Yung kalahati niya yung mga bagong halalang nitong nakaraang eleksyon 2016 at yung other 12 naman noong 2013 at matatapos ang kanilang termino by 2019. Dito naman sa House of Representatives, merong 238 district representatives. So yun yung iba't ibang distrito sa buong Pilipinas. At meron namang 59 party list representatives. Pero as of July 13, alam nyo ba na meron palang 5 vacant seats dito sa HOR dahil yung 4 na seats dito ng 3 winning party list ay remain hindi pa rin siya, meron pang mga pending issues. At yung isa naman, 5th vacancy due to the death of the 1st district representative ng si Tupay Loong dyan sa Mindanao last June. Alright, those are some more facts na meron talaga tayong matututunan ng mga impormasyon na inilahad sa ating Kung makikita natin sa screen ngayon, Nika, si Secretary Leonor Magtolis Briones ng Department of Education. So nakikita natin kanina from Department of Justice, nandito rin yung Secretary natin, Aguirre, at talagang bilang suporta sa ating Pangulo, nandito na sila sa ating session hall.
Okay. Napupuno na po ang ating pong session hall dahil kung hindi ako nagkakamali, 3:00 na. Hindi ba't pasado 3:00 na? Pasado 3:00 na. Okay. We are anticipating and we are very excited to hear the 38-minute SONA of President Rodrigo Duterte, but according to PCOO head Martin Andanar, depende rin po, maaring mas tumagal ito sa dami ng papalakpak o kaya ay sabi niya iiyak. Yun nga, yun very exciting, no? Bakit kaya naging emotional yung mga nagbasa nung talumpati ng ating Pangulo? Pero hindi gusto ko balikan yung sinabi mo kanina during our interview with Secretary Andanar, yung kahalagahan ng internet right now. Yes. Kasi lahat ng mga kababayan natin, wala man sila ngayon dito sa batas ng pambansa, wala man sila sa Commonwealth, bilang pagsuporta sa ating Pangulo, meron tayong internet para makiisa at makilahok yung mga kababayan natin. Yes, and this is katulad ng naganap na eleksyon, no? Talagang makikita natin ang laki ng papel ng internet. Facebook, Twitter, no? Para maihalal ang ating mga bagong pinuno at ngayon para sundan kung ano ang mga gagawing hakbang ng ating bagong halal na Pangulong Presidente Rodrigo Duterte. Okay, so at this point, babalik na tayo kay Jervis Manahan para sa kanyang panayam kay Senator Angara. Go ahead, Jervis. Yes, Jules, makakasama nga natin ngayong hapon si Senator Sonny Angara ahead of President Duterte's first SONA. Magandang hapon po, Senator. Magandang hapon, Jervis, sa lahat ng nanonood sa PTV4. Ano po yung expectations natin, especially new administration? This is the first SONA of President Duterte. Ano po yung inaasahan natin maririnig sa kanya? Well, syempre excited tayo marinig na ilatag niya yung kanyang plano sa susunod na 6 na taon at palagay ko magiging central dyan yung plano sa Mindanao dahil taga dun sila. At gusto ko rin marinig syempre yung reformang tinutulak na natin for the last 3 years, yung pagre-reform sa sistema ng pagbubuwis o yung tax reform. Dahil dito sa Pilipinas, yung maliit na kita, napakalaking buwis. So dapat pag maliit lang ang kita mo, maliit din ang buwis mo. Simpleng prinsipyo lang naman. Sir, aside from tax reform, ano po ba yung mga panukala ninyo na inaasahan nyo na mabibigyang pansin in this coming 17th Congress? Well, hopefully yung freedom of information, tapos yung edukasyon, yung isang pamilya, isang college graduate, tutulungan po ng Estado, yun malaking bagay sana na maisabatas po natin. Last question, Senator, yung legislative agenda ng President Duterte, matagal na pong inihahain yung priority bills niya. Can he expect your support po dito sa pagsasabatas ng mga panukalang ito? Opo, full support po tayo dyan. In fact, doon sa Davao, nag-attend tayo nung Economic Summit. Doon pa lang narinig natin yung 10-point agenda ni Presidente. Napakaganda at definitely supportive tayo dyan. Makakaasa po. Okay, maraming salamat, Senator Sonny Angara. And there you have it, live, Senator Angara ahead of President Duterte's first State of the Nation address. Yan muna ang latest mula sa North Wing ng Batasang Pambansa. Balik sa inyo, Jules at Nika. Okay, sa Twitter and Facebook. Alam niyo po ba na dito sa SONA ng Pangulo, sinasabing hindi po sisisihin ni Pangulong Duterte ang nakaraang administrasyon sa mga bagay na hindi nito napagtagumpayang gawin. At bagkus ilalatag po niya ang 10-point economic agenda o ang kanyang programa para sa ekonomiya. So focus sa trabaho. Move forward. Move forward. No? Yes. Okay, so ngayon naman, alamin naman natin kung ano nga ba itong voters mandate. Gaano nga ba kahalaga para sa ating Pangulo yung boto na ibinibigay sa kanila mula sa mamamayan. Kaya para malaman natin yan, tunghayan natin ang video na to. Matapos ang mahaba at masalimuot na proseso ng eleksyon, ganap na naihalal si Pangulong Rodrigo Duterte bilang ika-16 na pinuno ng Pilipinas. Sa kabila ng napakaraming kontrobersya at iba't ibang issue na kanyang kinaharap, isang landslide victory ang nakamit ng bagong Pangulo. Mula sa kampanya hanggang sa tuluyang maideklara bilang Pangulo, buo ang suporta ng mga mamamayan kay Pangulong Duterte dahil na rin sa paniniwala ng mga mamamayan na siya ang sagot sa tunay na pagbabago sa ating bansa. Pwedeng sabihin protest vote in the sense na ayaw yung kandidato nung administrasyon. Pero hindi naman nangangahulugan na pagkit ayaw mo sa isa, niyayakap mo na yung kabila. Pero ito kasi, ang talagang habol ay makita yung pagbabago na ipinangako.
may elemento siguro ng pagprotesta yung iba. Kasi kung nagpo-protesta ka lang, kahit sino ilagay eh. Di ba? Pero kung meron ka pang hinahabol na iba, hindi ka pipili ng kahit sino lang. Sa isang survey ng Pulse Asia Research Incorporated kamakailan lamang, 91% ang nakuhang trust rating ni Pangulong Duterte. 79% naman sa social weather stations o SWS. Patunay na hindi lamang boto ang nakuha ng Pangulo mula sa mamamayan, kundi pati ang kanilang buong pagtitiwala. Una, yung track record niya sa Davao City. Tapos sa tingin ko, sa ngayon, nakikita na yung sinabi niyang gagawin niya na itong sa paglutas ng problema sa drugs, tinutukoy niya. So yun ang malamang na dahilan kung bakit ang taas ng kanyang trust level. Ngunit paano nga? Alright, yan. Natungayan natin yung voters mandate na talagang mahalaga yung binibigay natin pagtitiwala sa lahat ng mga hinahalal nating mga opisyal ng ating gobyerno. And marami talaga ang bumoto sa ating Pangulo from among 100 million Filipinos. With us right now, dito po sa Batasang Pambansa ay ang Secretary of the Peace Process, none other than Secretary Jess Dureza. Good afternoon, sir. Ay, mas maranaw pa kayo kaysa totoong mga taga-Maranao. Ito po yung theme na pinili ng PTV para syempre bilang pagsuporta sa first president natin from Mindanao. Okay, from Mindanao. How does this fare, sir, na ang ating Pangulo sa kauna-unang pagkakataon mula po sa rehiyong yan sa Mindanao? Well, hindi ko na dapat sagutin yan dahil it should come from people who are not from Mindanao. Maging self-serving kung ako pa yung mag-ano doon sa kaibigan ko. Very humble naman si sir. Sige na po, mula po sa isang Mindanaoan, does it feel right and good that finally you'll be heard? Well, with the president coming from Mindanao, matagal na kasi sa gobyerno, tumanda na ako doon sa several presidents. Mukhang ngayon with somebody who understands Mindanao and who is willing to push for changes, may kaibahan konti. Although, this is not to say na wala ring puso yung ating ibang mga Pangulo. President Javier, who was my former boss, was really very pro-Mindanao. President Gloria Arroyo, she came all the way from Iligan. She grew up in Iligan, Lanao, okay? So, nandiyan na yan. And with a new president now, baka naman yung mga sinimulan nila pwedeng ipagpatuloy at tatapusin. Dahil the former presidents, and all presidents for that matter, we cannot exclude anyone. Yes. They had contributed their own, in their own way. Yes. So, with President Duterte now in place, he might follow through and then bring it to a logical conclusion. Sir, Yun ang hope namin. Sir, maganda yung pinupunto nyo kanina and we are trying to break Imperial Manila. So ngayon, hindi ito issue lang ng Mindanao Yung peace process sa Mindanao dapat issue sa buong Pilipinas. So ano po yung gagawin ng inyong tanggapan para mas makapag-ambag yung mga kababayan natin mula sa iba't ibang rehiyon? Teka muna, wag mo naman tirahin yung Imperial Manila. Dahil Manila has been the center of governance. And for a long time and historical basis. Kaya may mga issues about it, but why do you want Davao to be the new Imperial Davao, to replace Maybe, Manila? equitable siguro in distribution. Hindi. Meron lang dito in our effort now to probably address the Mindanao issues, especially on the peace process. Mukhang meron tayong roadmap, bagong roadmap na inaprubahan ng Duterte, and it's now rolling out on the ground right now. Like for example, we have already met with the CPP, NPA, and we're going to have a resumption of the peace negotiations that never happened for the last 4 years. We will do this in August 20 in Oslo, Norway. In the side of the MILF, dahil naantala yung BBL So I have met already with President, the chairman of MILF, Kagi Murad, and he had agreed to also work with us in the new roadmap. I am in touch with Norm Miswari just now while on my way here, and he had sent word that he'd like again to talk with me. So parang mag-roll out at may mga positive gains tayo. Thank you very much. Thank you so much. Best time. All right, thank you so much, Secretary Jess Dureza. Thank you very much. Good luck po para po sa ating peace process.
Okay, dito na nagtatapos ang ating task. Mukhang ito na ang ating pinakakaabangan, ang na. kauna-unang State of the Nation address ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, at this point, sa ating pong pagharap sa hamon ng tunay na pagbabago, ating maririnig ang ulat ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, ulat na magbibigay ng solusyon sa mga problema ng bayan, ulat na maghahatid ng direksyon sa susunod na mga taon. Ako po si Nika Cleofe Alihar. May plano sa bawat hakbang at solusyon sa bawat problema. Atin isip ng ikakatagumpay ng isang liderato ng lipunan at ng bayan ay nakasalalay sa ganap na pagkakaisa. Magandang hapon po. Ako po si Jules Giang. At sa puntong ito, ito turn over na natin. Kay Aljo Bendijo. Aljo, magandang hapon. Marinig mamaya ang talumpati ng Pangulo. So inaasahan din ang panawagan ng Pangulo ng pagkakaisa, unity, no, sa pagbangon para sa tunay na pagbabago ng ating bayan upang umunlad na ang Pilipinas at positibong pananaw ng bawat isa and make this nation great once more. At ayon sa mga reports din na Kathy and Bong, kapag marinig mo ang talumpati talaga ng Pangulo, mamaya kukukaw sa ikangay patriotic spirit ng bawat Pilipino. Yan lamang Bong and Kathy sa ating update mula dito sa South Wing. Unti-unti nang dumarami ang mga bisita dito. Babalikan natin mamaya kung ano pang mga updates dito. Samantala, balik muna sa inyo dyan. Dagang salamat kasama Aljo Bendijo. Nag-uumpisa na nga magdatingan ang mga panauhin. In preparation kasi medyo may konting strictness din po tayo kasi may allotted time po bago isasara yung hall. Kaya po kailangan everybody should be prompt para they can be properly seated. Sigurado ganun din, nag-uumpisa na rin dumagsa ang mga panauhin sa North Wing naman. Kaya tunghayan natin ang ating kasamang si Rocky Ignacio. Rocky. Yes, maraming salamat, Cathy. Katulad ng sinabi ni Aljo, nagsisimula na nga magsidating dito sa loob ng Batasang Pambansa ang mga bisita at mga kongresista. Ako po ay nasa bahagi ng North Wing kung saan ay malapit doon sa magiging podium kung saan magsasalita si Pangulong Rodrigo Duterte. Napakasimple po ng senaryo dito. Kung yung mapapansin sa inyong television screen, ang mga kasuotan may Filipiniana at katulad ng sinabi na office suit lang or yung lang naka-blazer. Pagdating po sa silya o sa kanilang mga upuan na ating mga kongresista, asahan po nila na meron pong isang booklet na nandun sa kanilang mga table. Ito po ay directory ng mga senador at ang kanilang mga accomplishments. Kasama rin po yung bag dyan na kung saan po ay naglalaman ng House of Representatives Directory and bills na naipasa na po. Ayon nga po kay House Secretary General Marilyn Baruya, puno ng task force na namamahala sa SONA preparations na 1,650 ang maximum seating capacity ng plenary hall. Kanina lang din po ay nakita natin yung mga last minute na isinasagawa pong pag-check dun sa podium na kung saan nga po ay magsasalita si Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalatag na rin po sa harap nito ang red carpet na dadaanan ng mga makikinig sa SONA ng Pangulo, kabilang na ang mga senador, kongresista, cabinet secretaries, matataas na opisyal o kawani ng pamahalaan, diplomatic corps at ilang pa po. Andyan na ang chopper ng ating Pangulo. Parating na po dito sa Batasang Pambansa at pababa na po ang chopper at nandito rin po yung mga sasalubong sa ating Pangulo sa paununa ng AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya. Katabi ni General Visaya ang Sergeant at Arms ng House of Representatives na si retired Lieutenant General Rolando Detabali at Sergeant at Arms ng Senado na si retired Major General Jose Balahaja Jr. Sa dulo naman ng Honor Guards Formation, sina Senate President Aquilino Coco Pimentel at Speaker of the House na si Pantaleon Alvarez. Ang kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Duterte ay naasahang mas mahaba sa 21-minute speech niya nung sa kanyang inauguration. At ito po, papalapag na ang presidential chopper, sakay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napaaga po ang dating niya, no? Actually, sa schedule, dapat 3:45 pa ang dating niya, pero 3:30 pa lamang ay nandito na ang ating Pangulo. Mukhang umalis siya ng maaga sa Malacanang. At yung pong kanyang talumpati ay inaasahang tatagal ng 38 minuto.
At sinabi nga ni Press Secretary Martin Andanar na ang speech ng ating Pangulo ay magiging makapagbagdamdamin talaga, no? Baka mahulog tayo sa ating silya. Siya nga daw po ay napaiyak noong nabasa niya itong speech ng ating Pangulo. Sinasabing ang maging talumpati ni Presidente ay tatalakay sa mga deliverables o target ng mga miyembro ng kanyang gabinete. Bukod pa rito ang mga recent na pinag-uusapang agenda ng Pangulo tulad ng peace efforts niya sa Mindanao at ang kanyang legislative agenda. Kabilang din sa inaasahang tatalakayin niya sa SONA ang kanyang malawakang kampanya kontra droga. Naka-formation na po itong kanyang welcoming committee at inihahanda ng buksan itong chopper ng ating Pangulo. Kabilang din po sa inaasahang tatalakayin niya sa SONA ang kanyang malawakang kampanya dito nga po sa droga. Halos 100,000 drug users at pushers ang napabalitang sumuko na magmula ng simulan ang kanyang kampanya. At eto po, nakikita na natin ang ating Pangulo pababa na dito sa chopper at suot-suot niya ang barong at mukhang itim itong pantalon niya, no? At yan po nakipagkamay siya sa mga sergeants at arms at ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. At naglalakad na sila papunta dito sa rear entrance. At itong mga honor guards ay naka-formation na rin po dito. At maaari din pong banggitin ng Pangulo ang recent ruling ng International Court of Arbitration patungkol sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Kaugnay nito ay tinaga niya si dating Pangulong Fidel Ramos para pangunahan ang pakipag-usap sa mga Chinese officials. Naasahang ding tatalakayin ng Pangulo ang kanyang peace agenda, di lamang ang peace talks sa mga makakaliwa, kundi pati na rin ang pagsisikap niyang maisulong ang kapayapaan sa Mindanao. At yan po, at naglalakad na po ang ating Pangulo between the honor guards kasama si AFP Chief of Staff Ricardo Bisaya. Dito po sa taas, right in front of the entrance, ang Senate President Coco Pimentel, Speaker Pantaleon Alvarez, at yung mga Deputy Speaker at Deputy Speaker of the House, si Congressman Fariñas. Of course, nandiyan din po si Ambassador Painor, ang Protocol Officer. Kamakailan lang ay nagtungo ang ating Pangulo sa lalawigan ng Basilan kung saan nanawagan siya sa mga taga roon at sa government security forces na talikuran ang puot at tulungan siyang paunlarin ang Basilan. Kinausap din niya ang local government leaders at sinabi niya na tulungan siya sa pagdadala ng kapayapaan at hustisya sa Basilan. Nanggaling din ang Pangulo sa Zamboanga City kung saan niya kinausap ang mga sundalo at miyembro ng Western Mindanao Command o West Mincom. Ngayon po ay patungo na ang Pangulo sa PLLO o Presidential Legislative Liaison Office para manatili doon ng 5 minuto, no? Bago siya tutuloy sa session hall. Dito ay makakausap niya itong Senate President, House Speaker at Deputy Speaker. At just about 5 minutes po siya dyan, at pagkatapos niyan ay i-aanunsyo na ng Secretary General ng Senate at ng Lower House ang pagdating ng ating Pangulo para masimulan na ang kanyang SONA. At yan po muna. Back to Kathy and Bong. Maraming salamat, Nikki, na nag-uulat mula sa rear entrance dito sa Batasang Bansa. Nakikita niyo po sa inyong mga television screens ay live feed mula po sa PLLO o Presidential Legislative Liaison Office. Dumating po ng mas maaga, 20 minuto mas maaga, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Batasang Pambansa Complex para sa kanyang kauna-unahang State of the Nation address, at kasalukuyan po
siyang magtatagal ng ilang minuto sa loob ng PLLO para makipagpulong po sa iba't ibang mga mambabatas. Samantala, nag-uumpisa na pong umulan dito sa paligid ng Batasang Complex. Alam po natin, Bong, May forecast. meron Forecast tayo talagang ngayon ng thunderstorms. 70% chance ng rain. So ayan, At hindi heavy po... thunderstorm. Oo. So, pero nandito pa rin kami para bigyan kayo ng pinakahuling kaganapan mula dito sa Batasang Pambansa. Kasama po natin, Bong, ilan sa mga opisyal ng pamahalaan na inaasahan nating magbibigay ng serbisyo. Tatanungin natin kung ano yung mga aasahan natin mula sa kanilang mga tanggapan. Opo, kasama po natin ang ating DSWD Secretary Judy M. Tagiwalo, and also joining us this afternoon po ang ating chairman sa PAGCOR, and CEO Andrea D. Domingo. Magandang hapon po. Okay, unahin na natin si Secretary Tagiwalo, no? Sa DSWD po ay malaki po ang role na ginagampanan, lalo na po sa pagbibigay ng social services. In particular, gusto pong ituloy ng Pangulong Duterte yung Conditional Cash Transfer Program. Pero alam po natin, nitong mga nakaraang administrasyon ay nagkaroon po ng kaunting problema dun sa distribution kung kanino po ba nararapat. Paano po ito aayusin ng inyong tanggapan? Patuloy na inaayos natin ngayon ang listahan ng mga beneficiaries. Sa punto ng pagpapatuloy, pinagpapatuloy natin ngayon, pero hindi natin expand next year. Ngayon gusto nating aralin yung mga nakatawid na. Diba? Kasi pantawid siya na program. Paano natin matiyak na hindi na sila atras doon ulit sa kahirapan? Yun yung tinututukan natin ngayon. Tinututukan din natin ang pagtitiyak na may malasakit ang ating departamento kasi ito yung isang panawagan ni President Duterte nung panahon ng eleksyon. Tapang at malasakit at sinisikap naming buhayin ang malasakit sa aming departamento. Madam Secretary, how do you assess kung nakatawid na po sila dun sa kahirapan? Well, ang punto ng nakatawid na may napag-graduate na sila sa college at may trabaho na, wala nang buntis. Ang tinitingnan natin kung sa village level meron talagang nakatawid. Pero kung sa macro, sa pambansang antas, ang poverty levels natin hindi naman talaga lumiit, no? Ibig sabihin, yung 4Ps by itself cannot reduce poverty at the national level. Kailangan talaga yung buong efforts ng pamahalaan, ang pangailangan sa kalusugan, ang pangailangan sa edukasyon para maharap ang kahirapan, hindi lang pantawid na programa. Secretary, nag-declare na po kasi ang Pag-asa officially start of La Nina season. Yes. May preparations na po ba ang department natin? Definitely. In fact, we got our marching order from the President. We have had 2 cabinet meetings. And the first item in the agenda of those meetings were about La Nina. Opo. So ready ang OCD, ready ang DOST, ready rin ang department namin kaugnay ng response. Ma'am, noong 2013 po ay nakaranas po ang ating bansa ng isa sa napakalaking bagyo na dinanas ng buong mundo. And we have learned so much from So many this. lessons. Yes, especially po pagdating sa positioning ng mga goods ng DSWD. Paano po natin i-apply yung mga natutunan natin? Meron na tayong mga preposition goods all over the country. Ngayon, may dalawa tayo na major. Isa dito sa NCR, may bagong na-inaugurate sa Cebu. At meron pa sa mga probinsya. Nandyan ang mga family food packs. Nandyan din yung mga hygiene packs. Ngayon, nag-order tayo nag-procure tayo ng ready-to-eat bars, no? Apo. Energy bars na ang nag-produce naman ay DOST. So, nag-learn tayo kasi ayaw na natin sana maulit ang lawak ng disaster na nangyari sa Yolanda. You've made your assessment naman din po, no? As once you assumed office, nakita nyo na rin din. May natira pa rin po ba from the previous donations? Meron pa natira na sa previous donation. Meron pa sa mga na hindi pa na-release sa Bureau of Customs. So we're trying to have this release kasi yung iba pinto ng mga bahay, masisira na sila. So we have to cut the red tape. Sabi nga ni President Duterte, maagap na serbisyo and we're trying to do that. Okay, si Chairman Domingo naman po mula sa PAGCOR.
Give us an update po or a situation or gaano kalaki po ba ang income ng PAGCOR na ina-expect natin taon-taon? This year, ang target natin is 50 billion pesos. Next year, we're targeting 52 billion pesos. Ito pong kinikita ng pamahalaan mula sa PAGCOR. Ito po yung mga gambling and iba-iba po. Saan po ito na-i-allocate ng pamahalaan? 50% of proceeds goes directly to the national revenue. 5% is paid to the BIR as franchise tax. And then after this, the 5% goes to the Philippine Sports Commission. And then we have about 10 other beneficiaries. So, but if we have a dividend, like for example, we have a net income, 50% of that net income also goes to the national treasury. Okay, one last question, ma'am. How is it now yung fight against illegal online gambling? The illegal gambling actually online is very, very difficult to fight because it's internet betting and there's no exchange of cash. But we are trying very hard to regulate it by meeting with the people who are, their licenses kasi yung CESA, there are those that are not licensed. So we're just doing that, and an executive order is shortly going to be issued. It's now being drafted by the executive secretary for the president's signature. Because to our understanding po, that was also one of the pronouncements in the first cabinet meeting to curb or at least stop illegal online gambling. Before we let you go, ma'am, one last question. Meron pong direktiba ang Pangulong Duterte na sinasabi niya na gusto niya mas malaki sa kita ng PAGCOR ay mapunta sa social services, specifically sa health services. How do we go about this? Actually, PAGCOR has the authority to set aside funds for social services project of the President. And at present, he wanted all of it to go to health. Ang sabi niya sa amin, lahat ng mahihirap dapat magkaroon ng libreng good quality medicine. So we're providing that. We're about to transfer the first tranche of our contribution. Then at the end of the year, there's going to be another big one. In line po ito dun sa Lingap para sa Mahirap na program na nagawa po niya nung that time naging mayor pa siya ng Davao City. Oh, yan lagi yun ang bilin niya eh. Opo. So I think both of you will also be working hand in hand in certain areas po. Okay po. Huling mensahe po ninyo, what do you wish to hear dito po sa kauna-unahang sona ng ating Pangulo? Natutuwa tayo dahil malinaw ng mga programa ni President Duterte ay nakaangkla sa pagtulong sa mahihirap. At bilang Secretary ng Department of Social Welfare and Development, titiyakin namin ng mga programang ito ay maging katotohanan at malasap talaga ng mga mahirap na komunidad ang pagunlad sa kanilang buhay. Chairman? Ako maligayang maligaya na nagtatrabaho ngayon sa gobyerno kasi sure ako na lahat ng kikitain ng PAGCOR mapupunta sa ating mga mamamayan na nangangailangan nito. Very, very comfortable and very, very sure. So, we're very happy even if we work long hours. I'm sure all of us will be very happy to work now because very clear naman po ang directives ng ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po for your time and we will see you inside later on. Good luck po sa inyo, ma'am. Very intelligent and strong women working in our government right now. Samantala po ay panoorin po natin ang inihanda namin para sa inyo kung ano nga ba ang inaasahan ng taong bayan sa magiging sona ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panoorin po natin ito. Thank you. Oo, maganda yung ginagawa niya sa drugs ngayon talaga na halos parang halong wala na yata lumalabas or nagpupush ng magbenta ng mga drugs eh. I-confirm muna na nagda-drugs talaga yung isang tao bago nila iisitahin kasi marami ng count ng mga namamatay, ganun. Kaya kailangan i-confirm muna na drug pushers, drug users yung isang tao para hindi po Tsaka sana po wala silang malabag na karapatang pantao sa mga pagpatay nila. Kaya ako sumasang-ayon ako basta drug addict. Pero kung hindi, hindi naman dapat. Yung mga addict lang dapat, yung mga positive.
Yan po ay just a sample po ng mga ang mga hinaing ng mga kapwa Pilipino. I am sure lahat po na nanonood ngayon, not only here but also online, meron din po silang may mga gustong iparating sa ating mahal na Pangulo. At malalaman po natin yan mamaya sa kauna-unahang State of the Nation address. So, Kathy, also we are live ngayon po sa Facebook at sa Twitter. We are flashing it on your screens from time to time kung saan po nyo pwedeng mapapanood yung ating live coverage ng State of the Nation address. Oo, yung Facebook page, PCO, no, sa Presidential Communications Office. Napapanood nyo rin po kami, www.rtvm.gov.ph. Sa YouTube channel ng RTV Malacanang at Twitter ng RTV Malacanang. FB page nga, gaya na nasabi ko, no, pinag-isa na kasi Bong yung... We need to simplify. Yes. Kailangan simplihan na lang po. Huwag na nating paikutan ng taong bayan, or even online. So, ginawa na lang po namin as one at facebook.com/presidentialcom. At speaking of Facebook, online, ang ating online activities ngayon, kasama po natin si Dayan to give us the updates online. Dayan, kamusta na dyan? Maraming salamat sa iyo, Bong and Kathy. Ngayon naman oras na po para silipin natin ang mga reaksyon, comments, and suggestions ng ating mga netizens mula sa mundo ng social media. Umpisahan natin sa ating Twitter page mula kay Angie V at Anget V. First ever SONA na hindi ma-traffic ang Commonwealth Avenue, PTL. Thank you, President Rodi. #Duterte SONA. From our Twitter page again, we have Nita Aduana. Waiting for your SONA, Mr. President. Amping. #Duterte SONA. Mula naman sa ating Facebook page, mula kay Joanna May Dumpa Balodaco Lumanaw, feeling excited. Ano kaya yung big announcement ni President Rodrigo Duterte? Ha ha ha. #SONA 2016, #Pasabog 2016, #Duterte SONA, and #Partner for Change. Nako, Joanna, patuloy kang tumutok sa aming special coverage para malaman mo kung ano nga ba ang big announcement ni President Duterte. At last, mula kay Rachel Quesada, yung mga rallyists ng mga previous administrations na na-experience pa nila yung bombahin ng water cannon, pero ngayon may bonding moment at pictorial pa sila with the police. #Duterte SONA, #Partner for Change. Yung mga ganitong moment, leader ng rallyista at ating kapulisan, maayos nag-uusap at masayang magkakasama. First time in Philippine history. Alright, para po sa ating online views so far via RTVM YouTube, we already have 15,791 viewers. And our hashtag for today is #Partner for Change and #Duterte SONA. Patuloy po kayong makialam at makibahagi sa amin sa pamamagitan po ng pag-like ng aming Facebook page, facebook.com/presidentialcom, Twitter account at Presidentialcom. Maaari nyo rin kaming mapanood via live streaming www.rtvm.gov.ph at ptv.ph. Yan po muna ang mga updates mula sa mundo ng social media. Back to you, Bong and Kathy. Maraming salamat, Dayan. Don't forget, importante po, #Partner for Change. Alam mo, Bong, kanina yung nabanggit ni Diana, no, yung isang comment ng netizen, yung mga rallyista, Yes. nakikipag-selfie pa sila ngayon sa CMD, no, yung sa mga pulis na in charge dyan para panatilihin ang kaayusan. And after 3 years, ngayon po, nasa mga 500 meters na ang lapit ng ating mga rallyista. Makakasama po natin sa daan. And no less than our Police Director General Bato de la Rosa. Nakilahok din po siya. As a matter of fact, umakit po siya sa stage at sinabi niya sa mga rallyista, kasama po namin kayo, nandito po kami para protektahan po kayo. Kaya magkakaroon daw, at least magkakaroon sila ng a peaceful convergence, kumbaga. Alam mo, Bong, sa tagal ko nang nag-cover ng SONA, ngayon lang nakaabot hanggang After a dito long sa time. Batasan Road itong mga rallyista. And I guess, no, this is another first Yes. in the Duterte administration. Dati kasi hanggang dun lang sila sa Evergotesco. Ngayon, nandito na sila. 500 meters po ang lapit mula sa Batasan. And wala po tayong nakitang doon sa mga na-prepare nilang mga slogan, wala pong effigies na i-burn, kundi po sa kanila
meron din sila mga hinaing. Instead of effigies, ang ginawa po nila ay nagpaint po sila ng mga hopes and dreams po ng kanilang hanay para maiabot kay President Duterte. Marami na nga ang narating ng Administrasyong Duterte sa mahigit 3 linggo na simula nang mag-umpisa. Historical ang iba. Umupo sa pwesto ang ating Pangulong Duterte. Kaya panuorin po natin ang reaksyon ng ating mga kababayan sa unang buwang panunungkulan ng Pangulong Duterte. Ang nagustuhan ko sa unang buwan, yung nabawasan yung krimen dito sa atin, sa Pilipinas. Yun lang. Sa akin, siguro yung drugs and criminality, yun yung pinaka maganda na gawa niya. Pangalawa, yung mga red tape sa local government, sa mga agencies. Yung magandang ginawa niya ng batas na noon, at ngayon natupad niya na rin sa wakas, di ba? For example, yung curfew sa gabi, and then yung mga inom sa kalye, and then yung mga drugs, unang-una, ito yung drugs talaga eh. Nakatutuldukan na kahit pa paano yung kanyang pinangako sa taong bayan. Yung tungkol po sa droga, sir, na aktibo po yung mga droga, medyo nasugpo niya na po. Kasi humina na po yung krimen eh. Dahil takot-takot na sila kay Duterte. Maraming natatakot. Yung mga drug addiction, yung mga addict, hinuhuli nila, okay sa akin yun eh. At saka wala namang hold up sa amin mga addict eh. Pagka yun naman ang mga hold upper, yung mga addict eh. Pero itong traffic tuloy-tuloy pa rin. Ano to? Tuloy-tuloy pa rin itong traffic? Nakita po natin ang actually, this is just yung part of sa mga reaksyon ng mga kasama po natin, mga kapwa Pilipino. Kasi po, in the span of 3 weeks, nakita natin, Cathy, na napakaraming nagawa na ang Administrasyong Duterte. In 3 weeks time alone, how much more in the next coming months? Napansin natin, pare-pareho halos yung tema ng concerns ng ating mga kababayan na napansin nila na medyo umigi na itong problema sa droga at kriminalidad. Kaya naman nung umupo ang Pangulong Duterte ay yun ang una niyang tinutukan. Ngunit hindi lamang yun. Ang marami pa tayong maririnig. Ang iba't ibang secretaries po natin already hitting the ground running. Yung ating secretary sa DOTC, si Secretary Tugade, already assuming responsibility po. Nakita po natin yung nangyari kamakailan sa runway ng ating NAIA. He humbly accepted the responsibility for that. Pero nakikita din po natin na agad-agad po nabigyan ng sapat na aksyon ang problema. And these are the type of people sa cabinet po ng ating mahal na Pangulo who are now hard at work. Kaya mga kaibigan, mahalaga pong tumuto kayo dito sa aming special coverage para mapakinggan nyo po ang mga magiging plano ng Pangulong Duterte sa ating bayan sa kanyang unang SONA. It is now 3:47, 13 minuto na lang po ang ating hihintayin at mapapakinggan na po natin ang SONA speech ng Pangulo. And while we are waiting for that, let's go back to see what's happening sa rear entrance, si kasamang Nikki Baluyot Jimenez. Nikki? Maraming salamat, Bong at Cathy. At nakita nga natin na wala na yung mga honor guards dito dahil nakapasok ng ating presidente. Pero mapapansin natin na very toned down yung security ngayong SONA na ito, no? Unprecedented nga dahil sinasabi nila na hindi sila naglagay ng mga concrete barriers, hindi sila naglagay ng mga alambre, at saka yung mga walang nakabalandrang mga truck ng mga garbage trucks dahil hinayaan yung mga rallyista na makalapit ng as near as 300 meters mula dito sa Batasan Complex. Ang karamihan sa mga rallyista ay mula sa Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. At sinabi nila na ang kanilang mga miyembro mula sa Northern Luzon, Southern Luzon, Central Luzon, pati na hanggang sa Mindanao, ang siyang nagpunta dito para mag-rally, hindi upang magprotesta, kundi upang ipakita ang kanilang suporta sa Duterte administration, sa People's Agenda daw nito
ito at ang pagsisikap ng ating Pangulo na maisulong ang usapang pangkapayapaan. Kaya kanina nung papunta nga ako dito kanina umaga, tuwang-tuwa yung mga rallyista, no? Kasi first time daw na mangyayari na wala nang batuhan, wala nang yung mga kapulisan nga natin na parang medyo boring sa kanila kasi wala namang action. Pero it's a welcome development, unprecedented in the history of the Philippines. So, yan po muna ang nagaganap dito sa rear entrance. Balik muna kay Bong at Cathy. Maraming salamat, Nikki. Yun nga, no, tahimik na dahil nakapasok na ang dito sa... Tagahanda na lahat. Oo, dito sa PLLO ang pangkasabi Duterte. At samantala, I'm sure, nag-aabang na at puno na by this time ang session hall. Nasa South Wing ang ating kasamang si Aljo Bendijo para sa pinakahuling kaganapan doon. Aljo. Thank you so much, Cathy and Bong. Katabi ko mismo si Bato. Napakasikat dito at napakaraming nagpapapicture kay General Bato de la Rosa. At kakausapin natin siya mamaya kung pwedeng mapaunlakan man lang tayo, no? At tatanungin natin siya tungkol sa mga programa ng Philippine National Police. Well, okupado na halos lahat ang mga reserved na mga upuan para sa mga bisita dito sa South Wing. Ganon din ang mga upuan para sa mga kongresista at mga senador sa loob ng plenary hall habang inaantabayanan ang pagpasok ng mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, andito si General Bato. Sige, sir, greetings na lang konti, sir. Asahan mo dito sa gagawing zona ng mahal na Pangulo. Ang inaasahan ko? Yes, sir. Asahan ko na maging tahimik at maayos yung pagganap ng zona. Dahil maganda yung relationship namin ngayon sa mga militante na andyan sa labas. So, wala akong in-expect na problema. Kinausap po ba yung mga militante sa labas, sir? Ano sinabi niyo? Pinuntahan ko sila. Anong tugon nila? Nagpasalamat sila, pinagbigyan natin kasi sabi nila, gusto lang lumapit dito dito mismo sa building. Pinalapit namin. Nagbigyan namin. So, asahan natin yung anti-drug, anti-criminal campaign, criminality campaign ng ating Pangulo. Sir, paano natin paitingin palalo within 3 to 6 months? Now, without prejudice, human rights violation and everything. Huwag mo natin isipin yung mga violation na yan. Importante, magampanan natin yung ating mandato. At kailangan talaga yung 3 to 6 months dapat ma-hit natin yung target, di ba? So, saka na yun. Basta importante, banat, abante. Walang atrasan. No let up. No let up. Merong coordination with LGUs and Armed Forces of the Philippines sa lahat ng mga stakeholders, sir, dito sa kampanya natin. Yes, whole of government approach na ito. Hindi ito po pwedeng PNP lang pabayaan nila. Lalo-lalo na yung local government units, dapat sila tumulong sa amin dahil talagang kinakailangan namin sila. Dapat hindi lang pabayaan yung kanilang mga pulis sa kanilang mga lugar. So dapat sabay-sabay ito lahat, whole of government approach. More big fishes to come? Marami pang mga malalaking isda? Chinese drug dyan na mamamatay. Marami pa. Basta lumaban. Kapag lumalaban. Kailangan lumaban sila. Okay. Kailangan lumaban sila. Mamamatay talaga sila pag lumaban sila. Mensahe na lang po sa pangkalahatan sa mga nanonood sa atin sa bayan ng Pilipino pa. Sa lahat po ng kababayan natin, sana po isuportahan ninyo ang inyong Philippine National Police sa aming kampanya sa aming all-out war against drugs, criminality and corruption. Sana po ay tulungan nyo kami. We really need you very badly. Kailangan po namin kayo. Sana magtutulungan tayo. Maraming salamat, PNP Chief. Daghang salamat, sir. Mayang hapon, PNP Chief General Bato de la Rosa. Well, inaasahang aabot nga sa 3,000 katao ang dumalo ngayon dito sa kauna-unang ng State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. At inasahan nga natin darating din si Presidential Daughter at ang kasalukuyang Mayor ng Davao City na si Sara Duterte Carpio na dati nagsabing hindi siya makakadalo but we are expecting na siya ay makakadating pero hindi naman makakarating dito
ang presidential sons na sila Paulo at Sebastian Duterte. Ang pinakauling State of the Nation address o sona ni Pangulong Duterte ay siya ring hudyat, mga kaibigan, sa pagsisimula ng ika-17 sesyon ng Kongreso. Kanina ay naiproklama bagong Speaker of the House, si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Siya mismo ay pinili ni outgoing Speaker of the House. Nominated siya ni outgoing Speaker of the House at Quezon City 4th District Representative Feliciano Belmonte Jr. At naiproklama din bilang bagong Senate President si Senator Coco Pimentel. Si Senator Franklin Dilo naman ay naihalal bilang Senate President Pro Tempore. Para sa ating kalaman, ang Senate President Pro Tempore ang second highest official sa Senado, 285, 285 mula sa 200 at 72 mga mapapatas dumalo sa pagbubukas ng unang sesyon ng 17th Congress. Sa 17th Congress naman, makikita ang ilan sa mga re-electionist at mga baguhang kongresista noong nakarang buwan bago nagsimula ang sesyon ng Kongreso. So may lalim mga bagong upong kongresista sa executive course in legislation. Napaka-importante po yan kapag ikaw ay lalo na sa mga bagong halal na mga kongresista at mga senador. Ito ay inorganisa ng House of Representatives Institute for Legislation and Legislative Governance. Ito ay sa pagkikipagtulungan din ng University of the Philippines, UP National College of Public Administration and Governance. 150 mga baguang kongresista ang sumabak sa 4 na araw na crash course. Sila ay hinati sa 3 batches mula June 20 hanggang July 4. Ang mga dumalo ay tinuruan ng mga konsepto at kung ano ang mga malagang gawin. Ngayon parte na sila ng Kongreso. Kabilang na rito ang legislative process, how to write bills, importante po yan, and crafting budgets. Nagsagawa rin sila ng mock session upang ipakita sa mga dumalong kongresista mga nangyayari sa isang regular session sa loob ng plenary hall. Ilan sa mga bagong mukhang nakita natin dito kanina, Cathy and Bong, sa pagsisimula ng Congress ay sina Batangas 6th District Representative Vilma Santos Recto at marami pa. Samantala, balikan muna natin Cathy and Bong sa studio. Okay, maraming salamat Aljo Bendijo. Lumabas na po mula sa PLLO ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. As scheduled, no? Oo, 4 minutes before 4, alas 4 nga, no, inaasahan nga natin na magsisimula na at kanyang i-deliver ang kanyang speech. At hindi gaya nung mga nakaraang SONA ay walang receiving o reception committee. Wala yung mga kasama na naglalakad ng Pangulo, kundi siya lang at syempre kasama si Secretary Bongo. Special Assistant to the President. Ayan, na parating nasa tabi, nasa kasama parating nating mahal na Pangulo. So dadaan sa South Wing yan. Sa gilid ng South Wing ay dumadaan ang Pangulong Duterte. It will take about 2 to 3 minutes. Bago makarating sa entrance ng session hall. At ito na, malapit na yan dun sa lobby, sa main lobby ng Kongreso. Kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kailan ligo. Para sa tunay na pagbabago. Alamak, mga krimen. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte.